May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise, Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lando. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Palaging nasa uli ang pagsisisi. Ito ang kasabihan na napatunayan ng ating kabayan. Nang minsan itong magkaroon ng hindi pangkaraniwang karanasan, masasabing ito ang tuluyang bumago ng buong buhay at pagkatao. Isang kilalang sanggano sa lugar sa Lando. Kinakatakutan dahil sa pagiging basagulero. Kahit saang lugar napapadpad, nagdudulot ng gulo. Simula pagkabata, sadyang lapitin ng away at hindi nakukumpleto ang araw ng walang pasa o sugat sa katawan. Marahas ang kinalakiang tahanan ng binata. Palagi itong sinasaktan ng mga magulang, lalo na kapag umuuwi ang ama ng lasing. Walang magawa si Lando kundi tiisin ang pananakit ng mga tinuri niyang sandalan dahil wala na itong natatakbuhan. Dayo lang sila sa lugar at walang ibang kamag-anak. Dahil dito, natutong magtiis si Lando. Hanggang sa mawala ang mga magulang, nasa edad 14, nagpagala-gala ito sa lansangan. Ginawa ang lahat ng diskarte upang mabuhay sa magulo at masalimuot na lansangan. Sa murang edad, natutong gumawa ng masama si Lando, hindi dahil ninais niya, kundi dahil kailangan. Walang mahanap na maayos sa trabaho. Hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero kahit papano, marunong naman sumulat at bumasa ang binata. Iba't ibang tao ang nakakasalamuhan nito. Kung saan niya napulot ang matinding eksperyensya, naging salot ng lipunan ang binata at sa edad 19, nakapatay ng tao si Lando. Nakulong ang binata. Masasabing impyerno para sa murang katawan ang kulungan. Araw-gabi, ginugulpi ng mga kapwa preso. Ngunit kalaunan natutong lumaban, na naging dahilan sa pagkakalipat sa kanya sa mataas na koreksyonal o bilibid. Dito, tinapos ni Lando ang sentensya ng 6 na taong pagkakakulong. Nang makalaya, pinangako sa sariling magbabago at itutuwid ang landas. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil hindi siya nilubayan ng buhay na pilit niyang tinatakasan. Pinili ng binatang magpakalayo-layo. Pumunta sa isang malayong probinsya na walang nakakakilala sa kanya. Nagtrabaho sa isang lokal na pamilihan bilang kargador. Naging maganda ang takbo ng bagong buhay. Unti-unting nakalimutan ang madilim na bakas ng kahapon.
hanggang sa makilala nito ang isang matandang lalaki na lubusang nakapagpabago ng pagkatao. Nang mga oras na yon, may pasang-pasang sako ng gulay si Lando. Naglalakad dito sa mataong lugar nang biglang nakarinig ng nag-aaway. Hindi ugali ng binatang makiusyoso, pero ng mga sandaling yun, napatingin siya sa pinagmumulan ng kaguluhan. Nakita nito ang isang matandang nagmamakaawa, nakaluhod, habang nakatingin sa dalawang taong may hawak na batang lalaki. Umiiyak ang paslit habang hinahampas ang kamay na nakahawak sa kanyang buhok. Pakiusap, huwag niyong saktan ng bata. Hindi niya sinasadyang banggain kayo at isa pa, hindi naman kayo nasaktan, hindi ba? Pagmamakaawa ng matanda, nanatiling nakatayo sa gitna ng daan si Lando, inuobserbahan ang pangyayari. Ngunit imbis na bitawan ng lalaki ang bata, sinipa nito ang matanda. Hindi maintindihan ni Lando ang nararamdaman ng mga sandaling yun, kaya pilit itong umiwas ng tingin. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa mahatid nito ang dalang sako. Ngunit hindi mawala sa isip ng binata ang nasaksiyan. Lalo pa, narinig nito ang pagmamakaawa ng matanda at pag-iyak ng bata. Ganyan talaga ang buhay, Lando. May nasa taas at may nasa ilalim. Manatili ka lang sa gitna. Wika ni Lando sa sarili, sabay buntong hininga. Muli itong naglakad upang hakutin ang natitirang mga sako ng gulay. Ngunit sadyang hindi mawala sa utak niya ang tunog ng paa ng mga lalaki habang binubugbog ang isang walang kalabang-labang matanda. Hindi na malaya ni Lando, napatungo na siya sa direksyon ng mga kalalakihan at nagulat ang lahat. Biglang tumilapon ang isa sa mga ito. Bumagsak sa lupa. Nang wala ng malay, nanlaki ang mga mata ng kasama nang makita si Lando. Walang yan ka. Anong ginawa mo sa kasama ko? Hindi malala ang tama ng kasama mo. Nawalan lang siya ng malay. Kuko sa'yo, ititigil ko na ang pananakit sa matanda. Wika ni Lando. Sino ka ba? Bago ka lang dito ano? Oo, ilang buwan pa lang ako sa bayang to at sa loob ng panahon na yan, hindi ko akalain na may buhaya din pala sa lugar na to. Ay nako, kaya naman pala ang lakas ng loob mo. Hindi mo kilala kung sino ang amo namin. Ay, ulubong, wala akong pakialam kung sino man ang amo mo o yung pinaglilingkuran mo. Sa nakikita ko, hindi tama ang mga pinagagawa nyo. Mantakin nyo. Dalawa kayo ng kasama mong damulag oh. Ginulpi nyo yung walang kalabang-labang matanda. Bakit hindi kayo humanap ng kasing laki at kasing lakas nyo? Wika ni Lando habang tinutulungang makatayo ang matanda. Dahil sa mga sinabi nito, nainsulto ang lalaki. Tatayo pa lang ang binata nang biglang sugurin ng lalaki. Agad naman itong naiwasan ni Lando dahilan para tumama sa isang haligi ang sipa ng lalaki. Ano ba naman yan? Kung hindi mahinang matanda, haligi naman ang sinisipa mo. Hindi lalaban yan. Subukan mo kaya akong patamaan. Nagtawanan ang mga taong nanonood. Bagay na lalo pang ikinagalit ng lalaki. Muli itong sumugod kay Lando at sa pagkakataong yun, bumunot na ito ng patalim. Kung hindi nyo na itatanong, biyasa si Lando sa pakikipaglaban, lalo na sa mga ganong sitwasyon. Halos buong buhay ng binata, ito ang kanyang hinarap. Sinalo ni Lando ang kamay ng lalaki at pinilipit upang mabitawan ang patalim. Hinila nito ang lalaki sa kanya at binulungan. Pagpatay ang kinagis ng kumbuhay.
Kaya hindi ako manghihinayang nalaslasin ang leeg mo kapag hindi ka pa tumigil. Malamig na tila nagmumula sa impyerno ang boses na pumasok sa tenga ng kalaban. Dahilan para makaramdam ng takot. Dali-daling tumakbo ang lalaki habang sumisigaw. Nagpalakpakan ng mga tao, pero sa halip na matuwa, lalo pang nag-init ang ulo ng binata. Kayo naman, ano sa tingin niyo yung nangyari? Isang nakakaliw na palabas. Nakita niyo nang sinasaktan ng mga walang kalaban-labang tao. Wala man lang ni isa sa inyo yung tumulong. Nagsipag-urong ba yung mga itlog niyo? Tumahimik ang kapaligiran. Isa-isang nag-alisan ang mga nanonood na para bang tinakpan ang mga bibig. Naiwan si Lando, ang bata at ang matanda. Hindi ito makatayo dahil sa tindi ng natamong pinsala. Inalalayan ng binata ang matanda. Ayos ka lang ba, Manong? Ay tara ho, doon tayo sa lilim ng puno. Gamutin natin ang sugat niyo. Wika ng binata habang akay-akay ang matanda. Pasensya ka na, pati ikaw nadamay pa. Pero sana hindi ka na nakisali pa. Wala po kayong dapat alalahanin, Manong. Hindi ko po kasi ugaling manood lang habang may ibang tao nasasaktan. Nauunawaan ko ang kagustuhan mong tumulong. Pero dahil doon, inilagay mo lang sa peligro ang sarili mo. Hindi po ako natatakot sa mga taong yun. Pare-pareho lang naman kaming kumakain ng kanin. Hindi mo naiintindihan. Sila ang mga taong hindi mo gugustuhin makalaban, iho. Ganun po ba? Napansin ko lang bakit parang takot na takot mangialam yung mga tao kanina. Dahil talagang natatakot sila sa mga taong yon. Ha? Eh bakit naman po? Sino po ba yung mga yon? Hawak sila ng isang taong nagngangalang Eleazar. Eleazar. Eh sino naman yun? Siya lang naman ang may hawak sa lugar na ito. Marami siyang tauhan na walang takot na pumapatay ng tao. Kaya hindi nangingialam ang karamihan sa mga taga rito. Natatakot sila kay Eleazar. Aba, mukhang hindi nga biro ang Eleazar na sinasabi nyo ah. Pero ganun pa man wala akong paki. Hanggat nakikita ko may maling nangyayari, makikialam at makikialam ako kahit sino pang banggain ko. Hanga ko sa tapang mo, bata. Nga pala, anong pangalan mo? Saan ka nang galing? Ngayon lang kita nakita dito eh. Lando po ang pangalan ko. Ilang buwan pa lang ako dito sa bayang to eh. Nanggaling ako sa Maynila. Ah, ganun ba? Ha 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 ha. Ibang klase ka rin ha. Ang mga taga-probinsya, mas gustong magpunta sa Maynila para magkapera. Samantalang ikaw, nandito ka sa probinsya. Tinatakasan ko lang po yung dati kong buhay. Masalimuot po ang syudad. At kumpara sa mga taga-probinsya paraisong Maynila, nagkakamali po kayo. Magulong gubat na gawa sa semento at bakal ang lugar na yon. Kung di ka matibay, mamamatay ka. Ay siya nga ba? Bueno, ang tawag pala sa akin ng mga tao dito ay Tatang Ilyong. At ito naman ang apo ko si Tikboy. Naulila ng gera kontra rebelde ang batang to. Kapwa namatay ang mga magulang nang sumalakay ang mga rebelde sa bayan. Kaya ako na ang nag-alaga sa kanya. Wala talagang maidudulot na mabuti ang gulo. O siya, magpahinga po muna kayo dito ha. Kailangan kong bumalik sa trabaho eh. May ilang sako pa akong kailangang hakutin. Saan ka nga pala umuwi? Dyan lang ho sa gilid kung saan nabutan ng dilim at pagod. Doon na po ako natutulog. Ang mabuti pa kuya, doon ka na lang sa amin matulog. Wala kasi akong kasama sa bahay. Kami lang din ni Lolo. Oo nga naman. Bakit hindi ka na lang tumira sa amin total? Tinutulungan mo naman ako eh. At sa palagay ko mabuting tao ka. Ay, nako, nakakaya naman po sa inyo, wag na ho. Pakiusap.
Hindi ka nagdalawang isip na tumulong kaya siguro tama lang din na tulungan kita sa paraang alam ko. Hintayin ka namin dito ni Tikboy ha. Kayo ho ang bahala. Sige ho. Babalik na ako sa trabaho. Muling bumalik sa pagtatrabaho ang binata at nang matapos binalikan niya si Mang Ilyong at Tikboy. Sabi ni, babalik ka eh. Tara na po lolo, uwi na tayo. Nandito na po si Kuya Lando. Wika ni Tikboy habang ginigising si Mang Ilyong. Napansin ni Lando na hindi gumagalaw ang matanda. Mukhang napagod ang lolo Ilyong mo, Tikboy ah. Ituro mo ang daan pa uwi sa inyo. Papasan ko na lang. Siguradong masakit pa rin ang katawan niyan. Sige po Kuya Lando, tara po. Dito po yung daan oh. Pinasan ni Lando si Mang Ilyong hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Kubong gawa sa nipa at kawayan ang bahay. Hindi man ganun kalakihan at medyo sira na rin ang ilang parte nito. Naunang pumasok si Tikboy upang sindihan ang mga gasera dahil papadilim na ng mga oras na yun. Matapos ay bumalik si Lando. Pasan pa rin si Mang Ilyong. Inilapag niya ito sa higaan at nagpakuha ng maligamgam na tubig kay Tikboy. Ginamot ang mga pasa at sugat ng matanda. Pagkatapos, hinayaan itong magpahinga. Nagluto ng makakain si Lando. Naghapunan. Matapos ay naupo ito sa atangan ng bahay habang nag-iisip. Napatingin ang binata sa dingding ng kubo. Nakita ang mga nakasabit na larawan. Isa doon ay litrato ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng sundalo. Tumayo si Lando. Nilapitan ito. Habang pinagmamasdan ang larawan, biglang lumapit si Tikboy. Siya po ang tatay ko. Sundalo. Kinakatakutan ng mga masasamang loob dito sa amin nung buhay pa siya. Sabi pa nila, wala daw sandatang tumatalab sa balat niya. Talaga? Kung ganun, bakit siya namatay? Hindi ko din po alam Kuya Lando eh. Basta ang sabi lang sa akin ni Lolo, may kasama siyang nagtraidor. Sige po matutulog na ako. Kayo din po magpahinga ka na kuya. Matapos makipag-usap, pumasok na sa silid si Tikboy. Nanatiling nakatitig si Lando sa larawan. Maya-maya pa si Tatang Ilyong naman ang lumabas ng silid. Gising ka na pala. Salamat sa paggamot ng mga sugat ko. Hindi ko akalain may talento ka pala sa paghahanap ng mga halamang gamot. Hindi ko rin alam pero parang may nagsabi sa akin na pitasin ko yung mga halamang yun. Maisa po ba ang pakiramdam mo, Mang Ilyong? Bakit po kayo bumangon? Pasa at ilang galos lang ang natamo ko. Kaya lang ako nawala ng malay kanina dahil sa sobrang pagod. Ikaw, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi pa naman po kayo naantok. Nga pala, totoo ba yung sinabi sa akin ni Tikboy? Sundalo ang tatay niya bago mamatay. Biglang napayoko ang matanda. Marahang lumapit sa larawang nasa dingding. Para kay Tikboy, ang kanyang ama ang pinakamatapang na tao. Oo, sundalo ang anak ko. Kinilalang bayani nung nabubuhay pa. Ngunit, ilang taon nang nakalipas bago siya mamatay, tuluyang nakalimutan ng mga tao ang lahat ng ginawa niya. Kung hindi naman po kalabisan, pwede ko bang malaman kung ano nangyari? Tanong ng binata. Inaya ito ni Mang Ilyong na maupo sa sala. Nagtimpla ng kape ang matanda. Walang pagdadalawang isip na nagbahagi ng tungkol sa anak. Bago pa man naging sundalo ang anak ko, napakagulo ng bayang ito. Pugad na mga rebelde at teroristang walang ginawa kundi pahirapan ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagkamkam ng kanilang ari-arian,
Nakita ni Arner ang lahat ng pangaaping ginagawa ng mga tulisan. Kaya sinikap nitong makapagtapos ng pag-aaral at kalaunan pumasok bilang sundalo. Pero anong magagawa ng isang tao laban sa batalyon ng mga tulisan? Alam kong hindi magiging kapani-paniwala ang mga sinasabi ko, pero totoo ang lahat na nangyari. Maging ako, hindi ko maunawaan kung paanong ginawa ng anak kong bagay na yan eh. Pero saksing buhay kami ni Tikboy kung paano niyang inisa-isa mga grupo ng tulisan. May nabanggit si Tikboy eh. Hindi daw tinatabla ng bala si Arnel, kaya siya kinakatakutan. Totoo ang lahat ng sinabi ni Tikboy. Ako mismo makakapagpatunay niyan. Nang minsan kaming tambangan ng mga tulisan, magkakasama kaming 4 na mga oras na yon. Si Arnel, si Tikboy, pati yung nanay niya. Nagawa kong itago si Tikboy, pero minalas na tamaan ng bala ang asawa ni Arnel kaya namatay. Ayon pa dito, dahil sa pagkamatay ng asawa, sumiklab ang matinding galit ni Arnel na naging dahilan ng isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Nang mga sandaling iyon, nagkubli si Arnel sa isang puno. Habang umiiyak, may kung anong kinuha sa bulsa ng pantalon. Inilabas nito ang maliit na libreta. Sa isip ni Mang Elyong, nagdadasal na ang anak para sa kaligtasan ng kaluluwa. Matapos basahin ang nilalaman ng libreta, kinuha ang pulang talandro, itinali sa braso, huminga ng malalim at tumayo. Nang mga oras na yon walang dalang baril si Arnel. Ang tanging sandatang nakuha nito, isang panabas ng damo. Sinuong ni Arnel ang ulan ng bala. Nanlaki ang mga mata ni Mang Elyong dahil tumatalbog lang ang bala sa katawan ng anak. Patuloy na naglakad si Arnel hanggang sa marating nito ang unang hanay na mga kalaban. Isa-isang pinagpapapatay gamit ang panabas ng damo hanggang sa makakuha ng baril. Gumanti ng putok sa mga natitirang kalaban. Napansin ng mga tulisana sa kabila ng matinding putukan, hindi tinatabla ng bala ang sundalo. Unti-unti silang nakaramdam ng takot at nagpulasan. Nakarating sa karamihan ang naganap. Kinilala si Arnel bilang bayani. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat. Dahil sa pangyayari, bagyang kumalma ang pananalakay ng mga tulisan. Nagkaroon ng kapayapaan sa bayan, pero hindi din ito nagtagal. Muling nagbalik ang mga rebelde at sa pagkakataong yun, may mga nakadestino ng sundalo sa lugar. Marami silang nahuling pangkat ng rebelde. Dahil dito mas kinagiliwan si Arnel. Hindi lang ng mga taong bayan, maging ng mga matataas na opisyal sa pamahalaan. Inalok ito ng mataas sa posisyon sa militar, pero tumanggi. Mas pinili ni Arnel na pamunuan ang maliit niyang hukbo sa pagtatanggol ng sariling bayan. Ngunit kung maraming natutuwa kay Arnel, meron ding nainggit. Ang hangad ay pabagsakin siya. Isang kasamahan sa puwersa ang nagtraidor. Alam nito kung ano ang tangang gamit ni Arnel. Alam niya rin kung paanong kukontrahin ng bisa. Sinabuyan ng abo mula sa sinunog na sungay ng usa ang mga gamit ni Arnel. Tinaon ng traidor niyang kasama na nasa opisina ito ng kanilang superior. Walang kalam-alam si Arnel ng mga sandaling iyon. At saktong kinagabihan, may isasagawa silang operasyon sa isang malayong baryo na sakop ng bayan. May nakapagbigay ng impormasyon na ito ang pinakakuta ng mga tulisan. Hindi na nagaksaya ng panahon ang pamunuan ng militar. Pinadala ang pangkat na pinamumunuan ni Arnel. Walang pagdadalawang isip na sumunod ang pangkat dahil inaasam din nila
tuluyan ng matapos ang problema sa mga rebelde. Tahimik na natutulog ang lahat pagdating ng pangkat sa baryo. Nakumpirma nga nila na ito ang kuta. Nang makita ang ilang kalalakiang armado ng matataas na kalibre ng baril. At sa bawat sulok ng baryo, may mga nakabantay. May bakod na gawa sa kawayan ang paligid. Nang mga oras na yon, nagkalat na ang pangkat ni Arnel sa lugar. Nagantay ng tamang panahon at utos mula sa kanya. Nagudyat ng paglusob. Tahimik na pinasok ng grupo ang baryo. Gamit ang kutsilyo, isa-isang pinatumba ang mga bantay. Tinignan kung may mga kabataan at kababaihan. Nang masiguradong walang madadamay na inosente, sinimula ng pangkat ang paghuli sa mga rebelde. Matagumpay nilang nadakip ang kinikilalang commander, ngunit may isa sa kanilang nakaligtas. Walang kalam-alam si Arnel na may nakaumang ng baril sa kanya mula sa malayo. Nagulat ang mga kasama nito. Bigla siyang bumagsak. Nang tignan nila ang katawan, isang butas sa ulo ang natagpuan na naging dahilan ng agarang kamatayan. Nagtaka ang mga kasama ni Arnel dahil alam nila ang taglay na kakayahan ng pinuno. Pero ng mga oras na yun, isang bala mula sa hindi nakikitang kalaban ang tumapos ng buhay niya. Ramdam ni Lando ang lungkot at galit sa boses ni Mang Ilyong habang nagbabahagi ng istorya. Alam niyang masakit ang nangyari sa anak. Kaya naman, pinili niyang ibahin ang usapan. Sino naman po tong Celia Sara? Bakit siya kinakatakutan ng mga tao dito sa bayan? Isang mayamang negosyanteng may hawak sa lugar. Nasa lista ng bayaran ni Eleazar maging ang alkalde, kaya walang sino man ang nangangahas na galawin siya. Dahil na rin sa impluwensya nito, malakas ang loob ng mga tauhan niya. Nabanggit niyo may kakayahan si Arnel na hindi tabla ng bala. Ano yun? Agimat o anting-anting? Isang uri ng libreta na naglalaman ng mga dasal at buhay na salita. Hindi ko rin alam kung paanong napasa kamay ni Arnel ang ganong kakayahan eh. Nasaan po magamit niya? Hindi ko alam kung napasama ang mga yon sa uniforme niyang binigay ng kolonel eh. Hindi ko na din kasi pinakailaman ang gamit niya simula nang mailibing siya. Ganun ho ba? Hayaan niyo po, natanong ko lang naman. Bakit pala naging interesado ka sa mga agi-agimat? Nako, hindi ho. Nag-aalala lang ho ako. Dahil kung totoo man po na nagbibigay ng kakaibang kakayahan ng gamit ng anak niyo, nakakatakot po na mapunta sa masamang loob. Totoo ang sinabi mo. At teka, sandali. Gusto ko ding malaman kung nasaan ang libreta ni Arnel eh. Diyan ka muna ha. Kukunin ko ang baul na pinaglagyan ng mga uniforme niya. Dali-daling tumayo si Mang Elyong. Pumasok sa isang nakakandadong silid. Ilang sandali pa ay lumabas ito. Bitbit ang baul na may katamtamang sukat. Ito ang mga gamit ni Arnel. Kasama dito ang uniformeng huli niyang sinuot bago mamatay. Wika ni Mang Elyong. Binuksan nito ang baul. Inilabas ang lumang uniforme. Nakapa nito sa bulsa ang isang matigas na bagay. Dali-daling dinukot ng matanda. Yan po ba yung libreta? Sa palagay ko ito nga yun, Lando. Binuksan nito ang nakabalot na itim na tela. Tumambad ang isang pulang libreta. May simbolo sa harap. Parehong walang alamang dalawa tungkol sa bagay na yun. Kaya hindi nila matukoy kung ano ang sumasagisag sa simbolo. Alam mo, Lando, mukhang wala tayong mararating. Hindi natin maunawaan ang mga nakasulat dito. May kakilala ho ba kayo marunong sa mga dasal? Kasi sa palagay ko po, yung nakasulat dito salitang Latin. Teka, mukhang may kakilala ko. Sa linggo,
pupunta tayo ng parokya. Siguradong naroon ang taong tinutukoy ko. Pag-uusap ng dalawa. Itinabi ni Mang Ilyong ang libreta. Nagpa siya ang dalawang matulog dahil hindi nila namalayang papasikat na ang araw. Ilang oras ang nakalipas. Gumising si Lando dahil kailangan nitong pumunta sa bayan. Maghakot ng gulay na inangkat ng kanyang amo. Magpapaalam na sana ito kay Mang Ilyong. Kaso maimbing ang tulog ng matanda. Si Tikboy naman, pumunta na sa gulayan upang mag-ani ng mga ibibentang gulay. Tikboy, pupunta muna ako sa bayan para magtrabaho ha. Tulog pa ang lolo mo. Ikaw na lang magsabi sa kanya na umalis na ako. Sige po, Kuya Lando. Mamaya maglalako din ako ng gulay kasama ni Lolo. Sasabihan ko na lang po siya. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tumuloy na sa bayan si Lando. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo. Nakasalubong nito ang tatlong kalalakian. Hindi siya namukaan dahil nakatalakbong sa ulo ang isang maliit na pimpo. Ngunit nakilala ni Lando ang mga lalaki. Ito ang nakasagupa niya sa bayan nang iligtas si Mang Ilyong at Tikboy. Nagkunwari ang binatang umiihis sa gilid ng daan. Pinagmasdan nito ang tatlong lalaki. Nakitang pumasok sa bakuran ni Mang Ilyong, kaya dahan-dahang sumunod si Lando. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang pintuan, samantalang ang dalawa naman gumagapang papunta kay Tikboy na noon ay abala sa pagsasalansan ng mga inaning kalabasa. Maingat na nilapitan ni Lando ang lalaking kumakalikot sa kandado ng bahay. Sinakal ito gamit ng braso mula sa likod. Nagpumiglas ang lalaki, ngunit wala itong magawa sa lakas ng bisig ni Lando. Patuloy itong sinakal ng binata hanggang sa mawalan ng malay. Marahan niya itong binitawan. Tinignan ng kalagayan ni Tikboy. Nakita nito ang isang lalaking malapit na sa bata. Dumampot siya ng kaperasong kahoy. Binato sa lalaking nasa malayo. Tinamaan sa ulo ang kalaban dahilan para mawalan ng malay. Dahil mataas ang mga puno ng talong, hindi kaagad napansin ng isa pang lalaki na wala na ang dalawang kasama. Akmang sasaksakin na nito si Tikboy. Biglang may kung anong humila sa likod niya. Hindi na nakapagsalita pa. Kaagad sinakal ni Lando. Dahil sa ingay napalingon si Tikboy. Sa sobrang gulat naibato ang hawak na kalabasa. Tumama sa ulo ng kalaban ni Lando dahilan para mawalan ng malay. Kuya, anong ginagawa ng tauhan ni Eliasar dito? Ang inala ko pumunta sila dito para gumante sa ginawa ko sa kanila. Sila? Ibig sabihin may kasama siya? O Tikboy, naroon pa ang dalawa sa bakuran. Pwede ka bang kumuha ng lubid na panali? Sige kuya, sandali lang ha. Dali-daling tumakbo ang paslit upang kumuha ng panali. Iginapos ni Lando ang tatlo sa puno ng mangga. Inantay na magising ang mga ito. Nagising na rin si Mang Ilyong. Hindi titigil ang mga ito dahil sa nangyari. Napaya sila sa karamihan eh. Kasalanan din naman nila kung bakit nangyari yun eh. Pero sa palagay ko, may mas mahalaga silang pakay. Ano kaya ang gusto nilang makuha sa amin eh? Wala na nga kaming pera. Sa palagay ko, hindi pera ang pakay nila, Manong. Mamaya, malalaman natin sa oras na magising ang mga yan. Pag-uusap ng dalawa. Ilang minuto nakalipas, nagising na ang isa sa mga kalalakian. Pilit itong nagpupumiglas para makawala sa pagkakatali. Huwag mo nang pilitin. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakawala sa pagkakatali. Pakawalan mo kami. Walang yan ka. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Tauhan kami ni Don Eliasar. Kailangan naming makabalik sa kanya dala ang libreta ni Arnel.
At sa oras na hindi kami makabalik, siguradong hahanapin niya kami. Alam niya kung saan kami pumunta. At siguradong magpapadala siya ng maraming taungan. Wika ng lalaki. Nagtaka si Lando kung paanong nalaman ni Eliasar ang tungkol sa libreta ni Arnel. Paano pong nalaman ni Eliasar ang tungkol sa libreta? Si Eliasar ang kasamahan ni Arnel na nagtraidor sa kanya. Alam niya ang tungkol sa kakayahan ng libreta. Alam din niya na walang nagmamay-ari nito sa kasalukuyan. Unti-unting pinagtatagpi ni Lando ang mga nangyari. Hindi aksidente ang pagkabangga ni Tikboy sa mga kalalakian doon sa bayan. Malamang, sinadya ito ng mga lalaki upang mapalapit sa matanda. Ginawa nila kayong pain. Alam nilang uuwi kayo matapos ang pangyayari nung isang araw sa bayan. Ginamit nila ang pagkakataon upang masundan kayo. Sa inala ko, narinig nila ang pinag-uusapan natin kagabi. Yan din ang hinala ko, Lando. Pero anong gagawin natin sa mga yan? Sa ngayon, hayaan na muna natin silang nakatali dyan ng ilang araw. Tignan natin kung talagang susunod si Eliasar dito. Hindi naman kaya malagay sa delikado ang buhay natin yan, Lando. Wala tayong panama laban sa mga tauhan ni Eliasar. Bukod sa napakadami nila, armado sila ng matataas na kalibre ng baril. Nasa atin ang panlaban, Manong. Yun nga lang, hindi pa natin alam kung paano gagamitin. Ang mabuti pa, puntahan natin si Padre Relon sa kapilya. Tikboy, maiwan ka muna dito. Bantayan mo mga yan. Huwag ka mag-alala, di naman makakalis yan eh. Wika ni Mang Elyong habang nakaturo sa pugad ng putakte sa taas ng 3 kalalakian. Nakakonekta dito ang lubid. Sa oras sa kumalas, mauhulog ang bahay at siguradong papapakin sila ng mga putakte. Dinala ng matanda ang libreta papunta sa parokya sa bayan. Pagdating sa kapilya, kakatapos lang ng kumpisal, kagad itong nilapitan. Padre Relon, ay sandali lang, pasensya ka na kung nakakaabala kami. May ilang bagay lang akong itatanong sana. Tungkol saan ba, kaibigang Elyong? At tila nagmamadali kayo ng kasama mo. Tungkol sa gamit na iniwan ni Arnel. Alam ko nakakaintindi ka ng salitang Latin. Kaya maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang kahulugan ng bawat salita sa libretang ito? Libreta ni Arnel. Hindi ba sinama sa hukayan? Hindi, Padre. Naiwan ito sa suot niyang uniforme bago mamatay. Eto, tignan nyo. Pumasok kayo sa opisina ko. Maraming tao dito. Dali-daling pumasok sa tanggapan ng pare ang 3 at doon inumpisang siyasatin ni Padre Relon ang libreta. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang yan, Padre? Hindi ko maaaring isalin sa ating wika ang mga salitang ito dahil sila ay buhay. Pero kaya ko ipaliwanag ang bawat nilalaman. Pinaliwanag nito kung ano ang mga salitang nakasulat. Ayon sa pare, ito ay mga dasal na nagbibigay sa sino mang gumagamit ng kakaibang kakayahan. Depende sa antas ng kasanayan, maaari nitong bigyan ng proteksyon ang sino mang may hawak. Ganun lang ba kadaling makamtan ng taglay na kakayahan ng libreta? Hindi. Dugo at pawis ang kailangan mong puhunan bago mo magamit ang taglay nitong kakayahan. Tandaan nyo, ang mga salitang nakasulat dito ay buhay na salita. Mula pa sa itinagong aklat ni Enoch. Wala ako masyadong alam sa mga ganyan, Padre. Pwede bang simplihan mo lang? Pwede kong gawin yon. Pero gusto ko munang malaman, bakit nyo gustong alamin ang nilalaman ng libreta? Para po maintindihan namin kung bakit gustong kunin ni Eliasar. Sapat na ang paliwanag na binigay ko sa inyo kung yan ang dahilan mo, binata. Ngayon makakalis na kayo. Pasensya na, kaibigang Elyong. Ayoko madamay ang simbahan sa anumang gulong kaakibat ng libreta ni Arnel. Sandali lang, Padre, ang totoo niyan.
Gusto kong tuklasin ang nilalaman ng libretang to para magamit ko. Magamit. Para saan? Nakikita ko kung anong ginagawa ng mga tauhan ni Eliasar sa mga taga dito. Gusto ko nang matigil yun. Alam kong ayaw niyong madamay sa anumang kaguluhan pero padre, nakikiusap ako. Para sa ikabubuti ng lahat, sabihin niyo sa akin kung paano ko magagamit yan. Napabuntong hininga ang pare. Dahil nagdadalawang isip ito kung talaga bang mapagkakatiwalaan si Lando. Napatingin siya kay Mang Elyong. Wala naman siguro masama kung magtitiwala tayo sa taong minsan ang nagligtas sa buhay ko. Bueno, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ipinaliwanag ng pare ang lahat ng tungkol sa libreta at kung saan ito nagmula. Sa loob ng ilang oras, nagawang maunawaan ng binata ang lahat. Matapos makipag-usap sa pare, nagpa siya ang mga ito na umuwi. Palabas pa lang sila ng opisina, nakasalubong nila si Tikboy. Hingal na hingal ang paslit. Makikita ang takot sa mga mata. O Tikboy, bakit ka nandito? Hindi ba pinapabantayan namin sa iyo yung 3 tauhan ni Eliasar? Tanong ni Lando, pero hindi makapagsalita ang bata. Tikboy, may nangyari ba sa bahay? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi pa rin makaimik si Tikboy. Sinabihan ito ni Lando na huminga ng malalim at ikalma ang sarili. Unti-unti itong huminahon. Nagsimulang magkwento. Pumunta po dun yung ibang tauhan ni Eliasar. Mabuti na lang nakapasok ako sa loob ng bahay para uminom ng tubig. Paglabas ko, nakita ko sila sa bakuran eh. Kaya dali-dali akong tumakbo. Sa pinto ng kusina ako dumaan. Pumasok sila sa bahay. Hinalugog yung bawat kwarto eh. Hinahanap yata nila yung libreta ni tatay. Tama ang sinabi ng isa sa mga nahuli natin, Mang Elyong. Kailangan na nating umalis dito. Mahirap na kung dito tayo maabutan sa parokya. Pero saan naman tayo pupunta niyan? Alam ko na po. Doon tayo sa sekretong taguan namin ni tatay. Dali-daling tumakbo si Tikboy. Kaagad namang sumunod ang dalawang nakakatanda. Dinala sila ng paslit sa gitna ng gubat. Sa bandang paanan ng bangin. Pumasok ang mga ito sa kuweba. Hindi ko alam na may ganito palang kuweba sa lugar na to. Kami lang ni tatay ang nakakaalam nito. Tara po sa loob. Hindi na nila tayo masusundan. Pumasok ang tatlo sa loob ng kuweba. Nagulat si Lando dahil napakaalwan sa loob nito at malinis. Siguro palagi mong pinupunta ng lugar na to, no? Simula po nang mawala si tatay, lagi ako nagpupunta dito. Lalo na po kapag nalulungkot. Maraming alaala ang tatay mo sa kuwebang to. Kaya wag na wag mong papabayaan, ha? Eh syempre naman po. Tara sa loob. May maliit na pahingaan doon. May mga sulo. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo hanggang sa marating nila ang pinakagitna ng kuweba. Naupo ang mga ito sa tabi ng umaagos na tubig. Dito na pinag-aralan ni Lando ang libreta. Hindi tayo pwedeng manatili sa lugar na to. Kailangan may gawin tayo. Kailangan may gawin ako. Hawak mo na ang libreta ng anak ko. Sigurado ko, alam mo na ang dapat gawin. Manatili ho kayo rito. Ako mag-isa ang harap sa kanila. Alam mong hindi kita pipigilan, Lando. Ang katotohanan, gusto kong ipagigante ang pagkamatay ni Arnel, pero hindi ko na yun magagawa. Matanda na ako eh. Maaari bang ikaw ang gumawa nun para sa akin? Gagawin ko po ito. Pero hindi lang para makapagigante, kundi para ipagpatuloy ang sinimula ng anak nyo. Isang bagay lang naman ang nalalaman ko na maaaring maging dahilan kung bakit ako nandito at kung bakit ko kayo nakilala. Napangiti si Mang Elyong. Napagtanto. Tadhana ang nagdala kay Lando sa kanila.
Ngayon nasagot na ang tanong ko, Lando. Hindi lang pagkakataon ng pagkakatagpo natin. Ikaw ang napili ni Arnel na gamiting instrumento upang mabigyan ng katarungan. Hindi lang ang pagkamatay niya, kundi maging ang pagbubuwis ng buhay ng mga nauna sa kanya. Gawin mo ang nararapat at naway patnubayan ka ng Diyos. Matapos marinig ang sinabi ni Mang Elyong, kagad nang lumakad si Lando. Nagtungo ito sa bayan upang harapin si Eleazar at kanyang mga tauhan. Pagdating sa mismong kabisera, sinalubong siya ng mga tauhan nito. Wala sa pangkat na yon ang mga nakakakilala sa kanya. Kaya nilagpasan nila ang binata. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat. Ngunit napalingon ang isa sa kanila. Tinawag si Lando. Huminto ang binata at lumingon. Bakit? Anong kailangan mo? May hinahanap kaming 3 katao. Isang matanda, isang bata, at isang binatang kargador sa palengke. Kilala mo ba sila? Pasensya na pero hindi ko kilala ang sinasabi mong tao. Sige na, mauna na ako. Muling nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Ngunit hindi sinasadya. Nakasalubong nito ang isa pang pangkat kung saan naroon ang 3 nakakakilala sa kanya at ang pinunong sa Eleazar. Kagad siyang tinuro ng 3. Hindi naman nagdalawang isip na sumugod ang mga kalaban, maging ang naunang pangkat ay muling bumalik. Napagtanto na ang binatang nakasalubong kabilang sa 3 kataong hinahanap nila. Sabihin mo sa akin, bata. Ano ang dahilan kung bakit ka nanghihimasok sa gulo? Bakit ko sasagutin ang tanong mo? Sagutin mo tong tanong ko. Ikaw ba si Eleazar? Oo. Bakit anong kailangan mo? Hindi ko na pala kailangan lumayo. Wika ng binata. Sabay kuha ng libreta sa bulsa. Binulungan niya ito ng dasal at muling ibinalik sa bulsa. Mabuti naman at dala mo ang libretang hinahanap ko. Kung ako sa'yo, hindi ko napapahirapan pa ang sarili ko. Ibigay mo sa amin ang libreta, makakalis ka ng ligtas. Napangiti si Lando sa sinabi ni Eleazar. Sandali Hayaan mo munang pag-isipan ko. Ayoko nga. Kung ayaw mo sa santong pakyo sa pada, pues dadaanin kita sa santong paspasan. Sumenya si Eleazar sa mga tauhan. Kagad namang sumugod ang mga ito kay Lando. Pero laking gulat nila dahil hindi nila magawang tamaan ng binata. Patuloy itong naglakad papunta kay Eleazar. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang Ginoo. Hawak-hawak ni Lando ang leg ni Eleazar ng mga sandaling yun. Alam niyang anumang oras, maaari siyang barilin ng mga kalaban. Hindi rin siya sigurado kung tatalaba ang orasyon binasa niya mula sa libreta. Maya-maya pa isa sa mga tauhan ni Eleazar ang bumunot ng baril. Pinaputukan si Lando. Nabitawan nito si Eleazar at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ang lakas naman ng loob mo na kalabanin ako. Ginamit mo pa talaga ang libreta ni Arnel. Mabuti at dinala mo sa akin. Wika na Eleazar habang kinukuha mula sa bulsa ng binata ang libreta. Pero habang abala sa pagdukot, biglang hinawakan ni Lando ang kanyang kamay. Isang malakas sa suntok sa dibdib ang binigay. Bagyang tumalsik si Eleazar. Nagulat dahil ang buong akala niya, hindi tumalab ang orasyong binitawan ni Lando. Hindi ko rin inaasahang gagana ang orasyon sa akin. Pero malakas ang pananalig ko na hindi ako papabayaan ng Diyos. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Arnel. Inutusan ni Eleazar ang mga tauhan na paulanan ng bala ang binata. Kagad namang sumunod ang mga ito. Pero wala ni isa sa mga bala
ang tumama sa binata. Tumatalbog lang ito sa balat ni Lando. Kumuha ng patpat ang binata upang gawing sandata. Ito ang ginamit niya upang patumbahin ang mga kalaban hanggang sa Eleazar na lang ang naiwan. Labis na takot ang naramdaman ng Ginoo dahil hindi niya inasahan na ang araw na yon ang siyang magiging wakas at ang mukha ni Lando ang huli niyang makikita. Umalis si Lando sa lugar nang wala ni isa sa mga tauhan ni Eleazar ang nakatayo. Nang mga sumunod na araw, napabalita na sa buong baryo ang pagkakatagpo ng bangkay ng higit kumulang 20 katao, kabilang kay Eleazar. At dahil walang nakakita ng nangyari, hindi nila alam kung sino ang may gawa. Nagpatuloy ang buhay ni Lando sa bayan bilang kargador at bilang paghahanda sa mga susunod pang kaganapan. Masuring pinag-aralan ang libretang pinagkatiwala sa kanya. Limot na ng mga tao sa bayang yon ang nangyari. Ang mahalaga para sa kanila, lumaya sa kamay ng isang malupit na tao. Maging ang mga opisyal ng bayan, nagsipag-alisan sa pwesto nang malaman nila na wala na si Eleazar. Paunti-unti, nakabangon ang bayan na yun. Pero sa kasalukuyan, wala na sa mga tao sa bayang yon ang nakakaalam sa nangyari. Dahil bago tuluyang mawala si Lando, ibinili nito sa pamilya ni Tikboy na huwag ipapaalam sa mga tao ang nagawa. Sadyang hindi mo masasabi ang plano ng Panginoon kahit gaano ka pa kasama o kahit gaano karaming kasalanan ang nagawa. Sa oras sa tinawag ka upang maglingkod, lahat ng ito ay mawawala at ang tanging may iwan sa pagkatao mo ay ang pagkakakilala ng mga taong lubusang nakakaalam ng iyong ginawa. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng isang lalaking sanggano na hindi tinatablan ng bala.